Magandang araw sa inyong lahat. Welcome to my YouTube channel Bayan Ko TV. Ang pagbasa ni Madam Wendra kay President Bongbong Marcos, ani kaya ang nilalaman sa baraha? For a short review lang, para alam nyo naman na ako ay pantay. Naririnig nyo naman ako tungkol sa pagtatarot sa ating Vice President. Ngayon naman, President ang ating itatarot. But before that, kung napansin nyo, nagtarot na po ako tungkol sa ating President at maraming warning noon ang tarot sa kanya. Na actually, kung pinakinggan lang po at nanawagan pa ako na kung sino ang nakakarinig ay payuhan ang ating President, kung yun lang po ay nasunod, hindi po sana nagkaroon ngayon ng isang maatikabong paglalabas ng emosyon ng sanlibutan na ikinabagsak. Sinabi ko po yan noon, babagsak at iikot ang sitwasyon. Mawawala ang tiwala ng mga tao sa mga tauhan ng ating gobyerno. Nangyari di po ba? So, ngayon po, eto na naman tayo. Ipapaliwanag ko na naman na ito po ay pantay na pagbabasa ng tarot. Ayan, may duman. Kaya naparinig ako. Gabi ho dito ngayon, kaya medyo creepy. Binabalasa ko lang ho. Para, eto na ho. Para po sa ating President Bongbong Marcos. Kita nyo po ang tarot. Medyo may reflector lang kasi gold siya ngayon. Siya yung feel ko. Pakita mo sa akin kung ano ang dapat ko ipaliwanag at sabihin. Ang lahat ng aking sasabihin ay naayon sa iyong ipakikita at ipagtatapat sa sanlibutan. Bongbong Marcos, Presidente ng Pilipinas. Yan po ha. Kita niyo po. Scattered po yan. Sabihin yan, talagang ginugulo ko po para walang bias. Wala yung sabihin yung scripted. Dito pipili lang po ako. Since hindi po ako si ating President, i-represent ko po ang pangalan niya. Ay, nagkaroon pa ako. Ito po ngayon ang nararamdaman ng ating President Bongbong Marcos. Kung napapansin niyo po, ang puso niya. Ayan. Bakit po ang puso niya ang inilabas? Sa nangyayari po ngayong tensyon, sa nangyayari po ngayon na balitaktakan, sa totoo lang po, walang masisisi kung hindi siya. Kung actually, ito baka sermonan ko pa nga po yung mga taong nakikinig na talagang sasabihin nilang sila'y makamarcos. Kung talagang makamarcos kayo, sana narinig nyo noon ang YouTube at vlog ko. Napayuhan nyo po ang ating presidente, kung sino man ang nakaririnig nito, na maghinay-hinay sa pagdidesisyon tungkol sa isang pamilya. Dapat po, lahat ng nangyayari, kahit sabihin pa po natin na alam niya o hindi niya alam, at the end of the circulation of the game, sa kanya ito ibabato at siya ang mawawalan ng reputasyon at pangalan kapag itinuloy niya ang laban sa Duterte family. Sinasabi ko na po ito noon kasi nangyari na eh. So it means totoo ang aking hula, totoo yung vlog. Pero ito, nakita ko ngayon dito, ang kanyang puso ay puno ng pangamba. Bakit? Sa nangyaring sitwasyon ng botohan, ipinakita ng sangbayan ng Pilipino na ayaw na nila sa sitwasyon ngayon. At bakit nangyari yon? Dahil po sa, hindi natin alam, kasi ang nakalagay lang dito is dahil sa mga desisyon na hindi napag-aralan. At ang ginamit ay ang impulsive thinking or yung sinasabi natin na kung ano ang may, kumbaga sa papel, ito, binigay ko sa inyo, hindi na niya siguro nabasa, tuloy-tuloy lang, and then pinatupad, and then ngayon nagkagulo. Ang naging kalaban po niya ngayon ay ang sambayan ng Pilipino. Pero marami pa rin naman po nagmamahal sa kanya.
Ayan, ang dami pa rin naman po nagmamahal sa kanya. Again and again, kung may nakakarinig po nito na President Marcos po, sana po mapagpayuhan na wag basta makinig, wag basta magdesisyon. Hanggat maaari, i-stop ang lahat ng issue sa isang pagkain nagbigay sa iyo ng anghang. Kasi kapag ito ay nilagyan mo pa ng nilagyan ng anghang ang isang issue na yan, maniwala po kayo, mapapasok kayo sa dulo. At ang kalalabasan ng pagkapasok, sunog. At ang sunog, pagkawala ng kung anong meron. Hindi ko alam, again po nagbabasa lang ako ng tarot. Hindi ko alam kung sino itong lalaking ito na sobra niyang pinoproteksyonan. At itong protection na to is nasisira ang reputasyon ng ating President Marcos. Ako po ay hindi po bias. Ako po ay pantay. Binabasa ko lang po ang sinasabi. Ayan po, isang lalaki na pinoproteksyonan niya. Ayan, isang lalaki na malapit sa puso nila. At ito ay may parang matatanggap, may tinatanggap itong kayamanan or pera or what na ibibigay ng siguro parang mayroon silang hinahabol na pera or batas na para talaga sa kanila. Kaya ayan may cup siyang hawak, tapos may isda. Ibig sabihin, matagal na itong kayamanan o pera o anuman mahalaga na kaya nasa cup, gold pa yung cup. Ibig sabihin, malaking halaga ito na yon ay mapapasa kamay ng lalaking yon. Pagkatapos, may usaping agreement. Hindi ko alam kung ano ito. Ayan po. Yan ang pinoproteksyonan. At sa pagproteksyon niya po dito, hindi ko alam kung sino itong lalaking ito, ay maaari pong masira ang reputasyon niya bilang isang presidente. Hindi ko po alam. Wala naman po akong alam sa ganyan-ganyan. Binabasa ko lang po ang tarot. Isang revelasyon ng inyong tarot na parang ngayon lang kayo nagigising na may 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tao po ang parang bubuyog na bulong ng bulong sa inyong tenga ang sinunod ninyo. At kung sino man po ito, na 7 taong ito, kung naririnig nyo man po ako, aming presidente, sana po ay hihinto nyo na po ang pakikinig dito sa 7 taong malalaking ito na bubuyog. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 po siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 talaga. 7 siya na tao, pero ang isa, hawak mo. Ibig sabihin, nasa paligid mo lang at babae ito. Sana po lahat ng bulong-bulungan, lahat ng mga request, lahat ng mga pinag-uusapan ay pag-isipang mabuti. Kasi po, nakita po dito na kaya kayo nakabikaka, ayan, kaya po kayo nakahawak ng ganyan. Ang ibig sabihin po nito ay failure ang kalalabasan ng kung ano man pong pag-uusap na ito. Nako. Ang sitwasyong ito ngayon na inyong kinakaharap po ay kinakailangan yung pagkaingatan. Kumuha kayo ng magaling na advisor na tuturuan kayo ng tama. Kasi po, may isang malaki pong pagsubok na darating sa inyong pagkapangulo. At ito po ay tungkol sa mga tao na magpupumilit na kayo ay pababain sa pwesto. Sinabi ko na po yung totoong nakita ko po. Wala po akong ayan po, mga tao na pinamumunuan ng unexpected na tao na babaliktad sa iyo. May tao pong babaliktad sa inyo na yun din ang magkakanulo siguro para linisin ang sarili niya. Dahil nga may ipit kayo sa kaguluhan, yun po ang lumabas sa tarot. At dahil doon, taong bayan na naman ang gagawa ng paraan.
at magre-request na kayo po ay bumaba sa upuan. So yan po ay parating na pagsubok sa inyo. Para po hindi na mangyari yan, ang clue, pag-isipang mabuti. Kung maiisip niyo po, hindi ako against, wala akong against. Ako yung nagbabasa lang at ibinibigay lang ng tarot ang kasagutan kung paano mababawasan po yung sitwasyon na yan. Ibig sabihin, pag-isipang mabuti lahat ng desisyon. Hanggat maaari, parang pagkain mo yan eh. Hanggat maaari, ikaw ay umiwas sa sobrang anghang. Napasok ka na nung una, huwag mo nang ulit piliting hawakan. So yung mga, hindi po ako nakikialam, nagbibigay lang po ako ng payo. Yung mga kasamang mga nagsasalita sa inyo na, ganito, ituloy ito, ituloy nyo ang impeachment, ito naman sa request for impeachment. Tandaan nyo po, napaso na kayo sa ama. Huwag nyo nang hayaang mapaso ulit kayo sa anak. Pag-aralang mabuti. Again and again po. Pag nagkamali po kayo ng desisyon, Mr. President, pagbagsak po ito ng political career, ng pamilya. Ito po yung naitarot ko na rin po dati kay Ma'am Amy Marcos, na mahihirapan. Kung napansin nyo dati, ang taas na rating niya. Tapos pumasok siya nitong huli. Tapos in-endorso pa po ng ating Ma'am Sara Duterte. So, ibig sabihin po noon, nanganganib na mawalan ng, hindi naman po lahat kasi, yun sinasabi ko, hindi naman po lahat ng tao ay nagagalit. Pero, karamihan po ng tao nag-iisip na masyado na pong personal, nawawala na po yung batas. So, dun po nakakatakot. Baka biglang, yun din po ang magbigay ng trigger para ang mga tao ay mag-aklas. Kaya sana po pag-isipang mabuti. Pag-isipang mabuti po, kasi ako para sa ikabubuti ng lahat. Ito kasi biglang tumayo ang isang ikaw ay isang hangman. Ngayon naiisip mo na parang naiisip mo na ang nangyayari. Pero paano ibabalik ang nakaraan? Yun. True, siguro, wag na nga ulit humawak ng mainit na bagay pagdating dyan sa case ng mga Duterte. Yun lang po talaga makakapag-bag down ng inyong karir. Ano ba yan? Bakit kasi ano na lang? Wow. Isang babae sa family ang sana pagsabihan din na mag-slow down ng mga desisyon. Kasi ang mga decision making na gagawin for this year ay struggle. So, ibig sabihin, kung ano man ang desisyon at ano man ang mangyayaring gawain ninyo, kayo po ay mapupunta sa isang negative position of life. Ibig sabihin noon, kung makikita niyo po, may evil. Ibig sabihin, lahat ng desisyon na gagawain ninyo na hindi talaga pag-iisipan at lalo na mapapansin ng taong bayan ay pagbagsak po ng political career ninyo. Ayan po. Marami po ang nag-iisip na ito po na magsama-sama para po lumapit sa inyo at hilingin na ihinto na ang anumang bagay tungkol sa kaguluhan na kinasasangkutan ng tungkol sa ICC po. So kung ang payo po sa inyo ng tarot, kung kaya niyong ibigay,
ano ba ang kailangan, perma para makalaya, kung ano po, ito po'y payo lang ng tarot. Para po hindi na tumuloy-tuloy ang dilema ng emosyon ng mga sambayan ng Pilipino. At nakalagay po kasi dito, pag hindi nyo nagawa ng paraan, ang taong bayan ay magiging isang anino. Pag sinabi pong anino, sumusunod, pero maaaring yung pagsunod na yon ay kunwari lamang, tapos maging cause ng big problem ninyo. So, yun po ang sabi. Kalungkutan. Talagang kayo po ang dapat gumawa ng paraan upang ang inyong opponent o ang kung sino man, alam naman na ng buong bayan na sa inyo talaga isinisisi ang lahat ng bagay na nangyayari sa inyong nasasakupan. Ang sabi po dito, kinakailangang mapanatiling ligtas ang Tatay Digong sa ICC o sa anuman upang hindi dumating ang panahon, lahat na naman ang mangyayari ay sa inyo po masisisi. So, ang linaw po sabi ng tarot, kailangan maging safe si Tatay Digong o ang mga family Duterte kasi lahat po ng mangyayari ay sa inyo isisisi ng taong bayan. Sinusubaybayan po kasi ng taong bayan yan po. O kaya nakatalikod kayo, may hawak na patpat o kahoy kasi ibig sabihin, watch out ang mga tao sa bawat galaw at kilos nyo. So, napakahirap po ngayon dahil talagang dinumero uno, binabantayan ng taong bayan. Kaya kinakailangan po makagawa kayo ng paraan na mailabas ang hinihiling ng taong bayan. Ayan. At maging ligtas. Ako po, tandaan niyo, anumang mangyayari sa buhay ng tao na ngayon ay naging dahilan kung bakit napunta kayo sa hot seat, pag-aaklas ng buong sambayan. Kaya pag-isipan niyo mabuti.